Praise God. Binabati ko po ang lahat. Kahit panahon po ng may bagyo tayo, hindi naging bagyo ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo po, pag po kayo ay nakapagbabasa ng social media patungkol po sa bagyong nararanasan natin ngayon, ay marami nagsasabi, ang panahon ba natin ay talagang nasa huling araw na. Kasi nga, di ba, halos ilang bagyo po ang pumasok sa Pilipinas. Ilan po? Mga 4 na po. Di ba po ba? Kung hindi po ako nagkakamali. 4 na po. At yung 3 ay isa lang ang track. At kung babasa at kung po tayo ay nakakapanood ng mga news ngayon, ay maaawa po kayo. Dahil wala na po silang ikabubuhay, lahat po ng mga ari-arian nila na damage. At meron po tayo, siyempre tayo po ay kapwa natin Pilipino, lalo po tayo mananampalataya, may pag-ibig tayo sa kanila, na tayo po ay naaawa. Di po ba? Dahil nga sa panahon po talaga ngayon, ay panahon ngayon ng masasabi natin na ang maraming pagsubok sa buhay natin. Pero nga dahil po tayo ay may pananampalataya sa Panginoon, tayo po ay may pag-asa. Amen? May pag-asa po tayo, lalong-lalo na po ang ating series sa title, End Times, Our Final Victory. At marami nga po nagsasabi, nasa huling panahon na ba tayo? Yan po, marami po nagsasabi. Kaya po ang pagbabalik ng Diyos ang ating panghuling tagumpay. Tagumpay po tayo, maging ang di pa dumarating ang ating Panginoon, ay tagumpay na po tayo. Hindi pwede po tayo maging talunan sapagkat tayo po'y nasa Panginoon, ang dala lagi ng pangalan ng Panginoon ay tagumpay. Amen? Kaya nga sinasabi sa Deuteronomy 24, ang Diyos ang makikipaglaban sa ating mga laban, kaya ang dala natin lagi ay tagumpay. Ang tanong lang lagi po natin, kasama ba talaga natin ang Diyos? Kasi po, mahalaga po sa buhay mananampalataya, yung masabi mo talaga with boldness, kasama ko ang Diyos. Kaya nga po, pag tayo may bagyong ganito, marami po mag-pray. Kaya po may ganito nangyayari kasi mo may sinasabi sa atin ng Diyos. Hindi nyo napapansin, pag maraming bagyo, marami nagpe-pray. Lord, sana po ang bagyong ito, kung walang bagyong minsan, walang pagkakataong manalangin ng mga tao. Ibig sabihin, may sinasabi ang Panginoon sa atin kung bakit nangyayari ito. At isang dahilan nito, lumapit kayo sa akin. Manalangin kayo sa akin. Dumipende kayo sa akin. Magtiwala kayo sa akin. Sapagkat ang pagtitiwala natin sa Panginoon ay nag-aalis ng anumang alinlangan o takot sa atin. Di ba? Pag lalo na po ngayon, ay, ang Taytay daw, siglan number 2 o 3 na yata. Ano? May nagsasabi pa nga, mag-panic buying na kayo. Bumili na kayo ng mga kailangan ninyo. Yung mga ganon, nagbibigay ito sa atin ng alalahanin. Pero po sa ating Panginoon, sabi nga, naalala niyo po ba na ang mga alagad noon, sila po'y nasa bangka ay nagkaroon ng bagyo. Mismo sa laot po sila, sa mismong dagat, ha? Naramdaman po nila ang malakas na hangin, ang alon, pero si Lord natutulog lang. Grabe si Lord, ano? Kasi ipinapakita sa atin ng Panginoon na kahit po tayo nakakaranas ng ganyan mga bagyo o something na galing sa ating sa earthquake katulad ng ganyan, dapat nadun pa rin tayo at peace pa rin tayo sapagkat alam natin kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya po ang sinasabi sa unang Thessalonica 4:16-17, sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin na araw na iyon, kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kung dito pa lang nararanasan natin ang pagsama ng Panginoon at nakakaranas tayo ng kapayapaan, kagalakan, kapahingahan, lalo na po sa pagbabalik ng ating Panginoon, tunay magiging ganap o kaya mangyayari talaga yung kapahingahan walang hanggan. Di po ba? Kapag pumigay niya may bagyo, karamihan sa mga magulang, tatay, nanay, lalo na pag ang bubong mo medyo yumayan eh. Gumaganon. Sabi, medyo takot ka na.
Pero pag tayo po ay nananalangin at alam natin kasama natin ang Panginoon, yung takot napapalitan ng alin? Ng kapayapaan. Alam natin natutulungan at hindi pa hintulutan ng Diyos na tayo po ay may makapaminsala yung bagyong ito. Kung yung si Lord, ang Panginoon, pinatigil yung bagyo noon at yung taas ng alon, naniniwala ba kayo na kayang pahinain o patagilin ng Diyos ang bagyo ngayon? Amen! Kasi hindi siya nagbabagong Diyos. Yun po ang katotohanan. Kung panahon noon, nagpapatigil siya ng bagyo, ng ulan, o anumang bagay, kaya niyang gawin ding ito sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Kaya ang gawin po natin, manalangin po tayo na ang bagyong ito, lalong-lalo na po sa mga nasalanta noon pa, lalo po yung ating kapatid sa Cagayan, praise God, hindi po sila totally talaga na damage. Nakausap po natin sa last Thursday at praise God, hindi po nagkaroon ng pinsalang malaki po sa Cagayan, sa Alcala, yung bagyo nung nakaraan, yung naunang bagyo. At ito pong bagyo ngayon, hindi po makakapaminsala, signal number 1, bumaba po, praise God. Kasi kung doon na naman pupunta, kaawa-awa na po ang ating mga kababayan. Nakita po natin, marami po kasi nag-pray na magkaroon po ng hanging amihan. Kasi amihan po kasi yan po yung nagpapahina sa bagyo. Malamig po yung hangin na magpapahina o kaya magpapababa ng bagyo, ng lugar na yon. Praise God, nagkaroon po ng amihan galing Japan. Kaya hindi nyo napansin, bumaba po yung bagyo. Dapat po unang truck yan, the same truck po ng mga unang bagyo. At salamat na lang po, kasi kung doon na naman po, makaawa-awa na po yung ating mga kababayang Pilipino na taga doon po. Ano po? Ipinapakita lang po sa atin ng Panginoon na siya'y buhay na kumikilos. Lalo na po sa nakikinig ng nananalangin. Alam po yan ng Panginoon. Ano po? Kaya mahalaga po, lalong-lalo na po sa atin, yung pagiging laging victorious kasi we are more than conqueror. Alam niyo po, may kwento po ako, isa pong kwento ito. Meron pong magkakaibigan na nag-usap-usap. Sabi dito, paano ba tayo makakapunta sa langit? Ang sabi nung isa, kung ang lahat ng aking kayamanan ay aking ibibigay sa ministeryo, pupunta ba ako sa langit? Sumagot yung isang kaibigan, hindi ka pa pupunta sa langit. Sabi ganon. Sigaw naman nakausap, kung ako naman magsisilbi at gagawin ko kung ano ang trabaho, walang bayad, pupunta ba ako sa langit? Wala, magtatrabaho ka, walang bayad. Sabi niya gano'n, magpupunta ba ako sa langit? Sabi ng isang kasama niya, hindi ka pa rin makakapunta sa langit. Sabi niya gano'n. Kung ang gagawin ko kaya, magiging mabuti ko sa mga hayop, sa aking kapwa, sa pamilya ko, pupunta ba ako sa langit? Sabi niya gano'n. Hindi ka pa rin makakapunta sa langit. Sabi niya gano'n. Paano ako makakapunta sa langit? Sabi ng nagsasalita. Narinig ng bata, sumigaw. Kailangang mamatay ka muna. Totoo, yun po. Kasi hindi po pwede po tayo, at katulad natin po, di bali na lang sa end times na rapture, aabutin natin na tayo po aangat na buhay pa. Pero pag di po natin kayang abutin yun po yung pagbabalik ng Panginoon, ang isa lang pwede po mangyari na makakapunta tayo sa langit ay ang mamatay. Sabi mo sa tabi mo, handa ka na bang mamatay? Hindi kikibuya. Hindi po ngayon. Ano? Okay, tinatang. Hindi po ngayon. Okay? Kasi po, kung naniniwala po tayo, life after death. Sino po naniniwala na may life after death? Pakitaas po kamay. Na may buhay pa sa kabila. Di ba? Pag namatay ka, may buhay pa. Kasi po, pag po tayo naniniwala na meron tayong pag-asa sa kinabukasan, alam natin yon. Kasi po, alam natin na kaya nga tayo nananampalataya, kaya nga tayo nandito. Na alam natin, pag tayo namatay, merong pag-asa doon sa hinaharap. Ang nakakalungkot po sa mga hindi po mananampalataya, ganyan po. Hindi na babalik si Jesus. Wala namang kaligtasan. Sino nagsabi na, paano mo malalaman? Mga ganyan pa sabi nila. Kaya sila nakatuon lang doon sa eternity. Sila nakatuon dito lang. O ginagawa nila lahat, lalong-lalo na po, may mga relihiyon na nagsasabi, pag ikay mabait, magiging paru-paro ka. Kapag ikaw ay hindi mabait, o gumagawa ng masama, magiging bulati ka. Payag po ba kayo? Pag mabait, magiging paru-paro kayo. O kaya pag medyo mabait pa kayo, magiging kuneho kayo. At pag medyo masama ng konti, magiging unggoy kayo. O, payag ba kayo doon sa kabilang buhay? Unggoy kayo? Kasi nga, yun po ang pinapakita ng kaaway, yung kasinungalingan na wala naman talagang buhay pag namatay ka na eh. Pero pag tayo'y mananampalataya, naniniwala ka, life after death, saan ka nakatingin? Doon sa eternity.
Doon sa walang hanggan. Kasi nga, pag namatay ka, alam mo na meron ka pang isa pang buhay. Ano? Ganon. Pag ang mga hindi mananampalataya, ganyan. Wala naman eh. Kaya, ginagawa nila yung kasamaan, hindi sila naniniwala sa Panginoon. Yun po ang nakakalungkot. At sabi nga dito, anuman ang ating pag-asa sa kinabukasan, yan ang magdidikta sa ating pamamaraan ng ating pamumuhay sa kasalukuyan. Totoo po yan. Pag ang ating pananaw ay nakatingin sa eternity, sa buhay na walang hanggan, yan pa'y umiipekto sa ating pamumuhay ngayon. Ay, yung mga hindi mananampalataya kasi hindi sila naniniwala, kaya ang pamumuhay nila ganyan. Kasi hindi sila naniniwala for eternity sa buhay na walang hanggan. Pero pag ikay mananampalataya, nakatingin ka doon sa ating Panginoon, sa eternity, sa buhay na walang hanggan, nakaka-apekto yan sa pamumuhay mo ngayon. Di po ba? May kabanalan, ginagawa mo yan. May matuwid sa paningin ng Panginoon. Hindi ka gumagawa ng masama. Bakit? Alam mo kasi, sa buhay na walang hanggan, may eternity. Kaya nakaka-apekto po yung pananaw natin doon sa langit. Kung may pananaw ka na may langit, may kaligtasan, yan ang ginagawa po natin ngayon. Kasi alam mo, may pupuntahan kang langit. Amen? Naniniwala kayo na makakapunta tayo sa langit? Amen. Kasi pangako po yan ng Panginoon. Sabi po yan ng Panginoon. At hindi ko po sabi yan. O sino man dito na nagsasabi na, hindi, mismo ang Diyos ang nagsabi. Sabi nga dito, ang Kristiyano ay may pananaw at nakikita nila ang may pag-asa na maging ang kamatayan na hindi makakahadlang para mawala ang pag-asa ngayon. Hindi nyo man naintindihan pag kayo nagbabasa ng salita ng Diyos, but ganun na lang mga Kristiyano noon. Na kahit ang kamatayan, okay lang, mamatay sila sa kanilang pananampalataya. Okay lang. Kahit patayin mo ako, hindi ko i-deny ang aking pananampalataya. Yung panahon na, kahit ipakain sa leon, okay lang, masaya sila. Kahit sila ipako sa krus ng baliktad, okay lang. Kahit putulan sila ng ulo, okay lang. Bakit? Kasi po yung nakatingin ang kanilang pananampalataya sa eternity, doon sa pag-asa, sa buhay na walang hanggan, doon sa langit. Kasi pag wala po tayong ganyang pananaw, mahihirapan po natin maisabuhay ang ating pananampalataya. Kaya nga po tayo naghihiram, nagtitiis dito kahit umuulan, may bagyo. Bakit? Kasi alam natin na hindi mawawalan ng saysay ang ginagawa natin ito. Ito po'y may bunga, ito po'y may pag-asa doon sa langit. May eternity values po ito. May nakatingin po tayo doon sa buhay na walang hanggan. Sa Diyos tayo nakatingin, hindi sa panahon, hindi dahil sa comfort mo, dahil malamig, higa na lang ako, dahil may baha sa amin, hindi. Nakatingin ka kung ano sinasabi ng pananampalatayan mo, paniniwala mo, na itong ginagawa ko ay merong halaga for eternity. Amen? Totoo po yun. Kaya minsan, nakakapagod. Hindi po masamang mapagod. Hindi po masama na parang nanghihina ka. Okay lang po yan. Kasi ang ating pong katawan, lalo po ang ating espiritu, kaya ang gusto nga ng Panginoon, lagi tayong nakatingin. Fix your eyes in Jesus. Kasi pag hindi nakatuon ang ating paningin sa ating Panginoon, saan tayo nakatingin? Sa mundo. Pag tumingin tayo sa mundo, walang kapag-asa. Sa nangyayaring iyong gera, kalamidad, earthquake, bagyo, gulo ng pamilya, gulo sa school, gulo sa trabaho, lahat, wala kang makikita. Kaya sabihin mo na lang, sana dumating na si Lord. Di ba? Kasi ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Ang pag-asa ng mga Kristiyano ay sa walang hanggan o eternity. Hindi po pansamantala lang dito. Kaya nga sabi na nga ng Panginoon, pansamantala lang kayo dito. Nakikidaan lang kayo. Ang buhay nyo ay buhay na kasama ko. Eternity, walang hanggan. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, huwag niyong pahalagahan yung mga nawawala, hindi nagtatagal. Yan, lahat ang nakikita ng ating mga mata, hindi po yan magtatagal. May wakas po yan. Maging ang mahal natin sa buhay, maging ang trabaho natin, maging ang kaibigan natin, maging ang lahat ng pinahahalagahan ng mundo will disappear. Mawawala po yan. Sabi nga po sa Isaiah 65:17, ang lahat ay maglalaho. Sabi ng Panginoon noon kay Isaiah, hindi man lang mariremind sa kanya, mawawala yan lahat ng yan. Ganun po ang mangyayari. Pero yung eternity, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, yung pag-asa natin,
ay hindi mawawala yun dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Amen? Sabi nga, kung ano ang ating inaasahan natin sa kinabukasan, isa rin magdedetermina ng pamumuhay natin sa kasalukuyan. Yan ang nagdedetermina kung paano tayo mamuhay, kung paano natin tinitignan ang ating kinabukasan. Kung ating kinabukasan nakasalalay sa ating pag-asa sa Panginoon, yun ang lagi nagpupush sa atin na makapamuhay, makasunod bilang tunay na mananampalataya. Yun ang nagbibigay sa atin ng katatagan. Kahit ikay nangihina na kahit ikay punong-puno ng problema, punong-puno na ng mga bagay na ayaw mo, pero alam mo, yung lahat ng bagay na yan ay panandalian lamang, sabi sa Corinthians, sabi 10, di ba? Yan ay panandalian lamang, lilipas din yan. Kasi yung eternity na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, yung pag-asa na mula sa langit, yan ay walang hanggan. Kaya pag tayo doon po nakatutok, nadidetermina ang ating pamumuhay ngayon. Na kahit nakakaranas tayo ng anumang kalamidad, pagsubok, okay lang. Bakit? Kasi ang aking pag-asa, hindi dito, kundi doon sa Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Hindi nyo napapansin? Kaya ang mga tao, mga disobedient, mga nakatingin lang po yan, pansamantala dito. Pero yung mga taong obedience, nakatingin yan doon sa future, sa sinasabi ng salita ng Diyos. Alam mo, Pastor, mahirap yan. Hindi po mahirap. Kung tayo po, alam natin ang salita ng Diyos at pangako niya sa atin. Kaya ngayong umaga, sabi ng Panginoon, maganda po, ang ating pag-asa sa langit. Yan po ang mensahe ng Panginoon. Our hope of heaven. Merong pag-asa sa langit. Meron po, hindi lamang dito, lalong-lalo na po, kasi po tayo itinalaga ng Diyos para sa langit. Hindi para sa mundo. Kaya nga, sabi na nga ng Panginoon, kayo nahihirapan, okay lang. Kasi lahat ng iyan, pansamantala. Pero yung sa langit, grabe. Doon natin makikita yung tunay na pag-asa na nasa langit. Bakit po? Ang sabi po sa ating key verse, sabi po dito, Pahayag 25. Ito po yung panahon kung saan ipinahayag ng Panginoon yung mensahe niya sa pamamagitan ni Apostol John. Kaya hindi po ito hula. Ito po'y kapahayagan ng mensahe ng Diyos. Talagang mangyayari yung mensahe ng Diyos sa pamamagitan po ni Apostol John. Ano po sinasabi? At sinabi na nakaupo sa trono ang ating Panginoon. Binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay. Ang sinabi niya sa akin, isulat mo ang sinasabi ko dahil ito at totoo ito at maaasahan. Ibig sabihin, kasi po yung sa naunang verse, magkakaroon po kasi ng bagong earth at bagong Jerusalem. Meron pong panibagong gagawin ng Panginoon. Merong langit, may bagong langit na gagawin ng Panginoon. Yun ang sinasabi dito ng Diyos Ama. Yung pag-asa nyo noon, hindi na binago ko na lahat yan. Bago ng lahat. Sino po dito pag may bago kang sapatos, gustong-gusto mo? Diba, mas gusto mo bago kaysa sa luma, tama? Kahit ang damit, mas gusto mo bago. Lalo na may etiketa pa. Minsan pa nga, may nagsusuot, may etiketa pa eh. Ay, mayroon pa. Yung pala, pinapakita para bago. Iba kasi pag bago eh. Di ba? Ganun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Yung pag-asa. Kung anong nakikita mo rito sa mundong ito na puro mga kabulukan na hindi maganda, sabi ni Lord, dito, may pag-asa sa langit. Kaya ang gusto ng Panginoon, lahat ng mananampalataya mapunta ng langit eh. Kasi iba yung sinasabi ng langit na ito. Iba itong langit na nilikha ng Panginoon. Sabi nga dito sa Revelation 21:5, sa English po maganda rin, He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write down, for these words are trustworthy and true. Mapagkakatiwalaan ng salita ng Diyos. Totoo po ito. Na kung ang Panginoon nagsabi, napakaganda ng langit, ay tunay po napakaganda. Alam niyo po, nung binasa niyo po ang Book of Genesis nung nilikha niya ang mundo, ano po sinabi ng Panginoon? Napakaganda ng akin nilikha. Tama po ba? Hindi basta-basta nagagandahan si Lord. The best lagi yan. Napakaganda ng akin nilikha. Totoo po. Yan ang unang mundo. Pero nung nagkasala si Eva at Adan, yan na pa yung second world. Nagkaroon ng tinik yung mga halaman. Nagkaroon ng sumpa lahat. Yan na po ang second world noon. Yung third world po nangyari, ito po yung kay Noah. Di ba, 100 years bago natapos ang bangka, ang nangyari po ay alin?
Ginuno ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Wala natira, di ba? Yan po yung mundo natin ngayon. Yung third world. Alam niyo po sa Bible scholar, sinasabi, ang pinakamagandang mundo po daw mangyayari ay sa fifth world. 5. Kasi yung fourth world, ayan po yung pagkatapos ng rapture. Kukunin lahat ang mga pagbalik ng Panginoon. 1,000 taon na lilipas. Mananahan na naman ang kaaway si Satanas. Marami naman ang kukunin. Yan ang fourth world. Ang fifth world, yan na po yung bagong ang langit, bagong Jerusalem, bagong mundo. Yan na po yun. Kaya ano ba silbi nito sa atin? Ipinapakita po sa atin yung pag-asa sa langit. Kung napakaganda ito, napakagandang pagmasdan, yung unang nilikha ng Diyos, yun, maganda na. Mas higit pa siguro ang gagawin ng Panginoon sa bagong mundo, bagong langit, bagong Jerusalem. Ipinapakita sa atin ng Panginoon, may magandang pag-asa dun sa langit na pupuntahan natin. Na kung tayo nahihirapan dito, sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Kasi may pag-asa dun sa langit na yung iniintay na pinagkakaloob ko sa inyong lahat ang mananampalataya. Kaya sabi ng Diyos kay Juan na maghihanda dahil darating si Jesus. Kaya sabi nga ng Panginoon kay John, sabi dito sa Pahayag 1:7, magsipaghanda kayo, darating si Jesus na nasa ulap, makikita siya ng lahat ng tao, pati ng mga pumatay sa Kanya. At iiyak ang mga tao ng lahat ng bansa sa mundo dahil sa takot nilang sila ay maparusahan niya. Totoo ito talagang mangyayari. Ibig sabihin talaga yung pagbabalik ng Panginoon, yung pag-asa natin sa langit, totoo talaga. Mangyayari. Kaya yung mga nangyayari dito sa mundong ito, pinapakita lang po. Kaya kailangan dapat mangyari kasi po yan po yung mga sign. Kung hindi po mangyayari yung sign, hindi po mangyayari yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya pag po tayo umaasa sa kalangitan, unang-unang sinasabi, ang Diyos ay nag-aaliw. May comfort sa atin si Lord. Kahit sa langit. Alam niyo, matatandaan niyo po sa John 14:1-3. Di ba? Sabi doon, ipaghahanda ko kayo ng mga silid. Sabi po dito, basahin ko po. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking amay maraming silid. Pupunta ako ron para ipaganda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama ko kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Ibig sabihin talagang mayroong magandang pag-asa sa langit. Sabi nga, hindi pa tayo nakakapunta doon. May hinahanda na si Lord. Na alin? Na silid. Alam niyo po sa pag-aaral po, sabi nga, kung ang Kristiyano po raw ay 2 billion, halimbawa lang, 2 billion ang naging Kristiyano, napunta sa heaven. Alam niyo po ba yung pinatayo po mga kwarta doon, kung 2 billion lang, 2 billion lang ang Kristiyano. Estimate lang natin, kunwari. Ang bawat Kristiyano magkakaroon po ng kwarto ng 34 hectares. Ang laki, no? Ganun po ang sabi ng Panginoon. Estimate lang, pag 2 billion lang po ang mga mananampalataya. Kung ganun pala mangyayari, kung 2 billion, ang isang Kristiyano, 34 hectares ang nakalaan sa'yo na bahay. Grabe yun. Dito nga, 50 square meter, tuwan-tuwa ka na no? Doon 34 hectares. Kaya ipinapakita sa atin, nagbibigay siya ng comfort sa atin, na doon sa langit, may hinanda ako sa inyong kwarto. Hindi lang basta-basta. Hindi lang basta ganito lang to, hindi, napakalaki. Sabi may nagtanong, paano po yun? Napakalaki, paano po natin maano po yun, malilibot? Kasi nga po tayo, mayroon tayo spiritual body, heavenly body. Kung ano yung nangyayari na nagagawa ng ating Panginoon sa Kristo, magagawa na rin natin. Yung tumatago siya, bilyalan siyang lilitaw, pero pwede pong mangyari sa atin po yun. Kaya ang Diyos nag-aaliw sa atin Nagbibigay ng comfort na talagang kahit malaki yung bahay mo, okay lang. Masisiyahan ka. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, kung ang bahay mo parang tolda lang, okay lang. Kasi may hinanda ako sa inyo. Natahanan iyon. At mamaya pag-uusapan natin yung mga bagay na yun na talaga magbibigay sa atin ng comfort. Ang sabi po sa Pahayag 21:2, at nakita ko ang banal na lungsod. Ito po sabi ni John. Yung banal na lungsod, ito na po yung bagong Jerusalem. Ito na po yung sinasabi sa atin ng Panginoon na bago. Ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit galing sa Diyos, ang lungsod na tulad ng isang babae ikakasal. Handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaki mapapangasawa niya.
Sa atin po, pagpunta po sa natin, dun sa langit, may sorpresa ang Diyos sa atin. Sa kanyang mga tagasunod. Kaya makikita natin dito, talaga may pag-asa dun sa langit. Kung dito may inaasahan tayo ng mga bagay na buhay na kaligtasan, lalong-lalo na po dun sa langit. Ipinapakita. Alam niyo po yung banal na lungsod? Sino po gusto rito makapamuhay sa lugar dito nga sa atin? Di ba? Gusto natin yung payapa, pakakalabas ang anak mo kahit 10 oras ng gabi. Ngayon hindi na. Alas 5, alas 6 pa lang, ayaw mo na palabasin. Bakit? Marami na masasamang taong gumagawa eh. Eh dito hindi, sabi, banal na lungsod. Ibig sabihin, lahat ng mga tao doon matuwid. Hindi gumagawa ng masama. Okay lang na kahit gabi, kasi wala naman talagang gabi din eh. Kasi sa langit, umaga langit dahil sa liwanag ng Panginoon. Payapa ka. Banal na lungsod nga. Ibig sabihin pa rito, parang katulad ng ikakasal. Sino po yung nakaranas dito ng ikasal? Di ba yung pag ikakasal ka at makikita mo yung babae mapapangasawa mo, talagang nandun yung pananabik mo, tuwang-tuwa ka. Kaya hinalin tulad nga ng Panginoon na parang babae ikakasal eh. Di ba ito yung araw, the best day of your life, yung kasal na ito. Ganon din ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kino-comfort tayo pag tayo papunta sa langit para tayo kinakasal na best day of your life. Yung makakasalubong, di ba yung ating mga kasawa? Grabe yan damit. Minsan yung mga lalaki napapaiyak pa eh, no? Kahit ang laki ng katawan, may tattoo, pero pag nakakita ng asawa, umiiyak eh. Ba't umiiyak ka? Hindi maipaliwanag. Ganun po ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Inaaliw tayo ng Panginoon na kahit tayo narito, napupuno ng mga bagay na ayaw natin, takot, alalahanin. Pero pagdating dun sa langit, papalitan po yan ng pananabik. Papalitan po yan na excited ka, halos maiiyak ka, Lord. Hindi pala wasted ang aking pagsunod sa iyo. Hindi pala nasayang ang aking pananampalataya sa Panginoon. Ganon tayo kino-comfort ni Lord. Kaya may pag-asa dun sa langit. Isipin nyo na yung pinakamaganda. Hindi pa po yan. Mamaya pag-uusapan po natin, sabi nito, ang lugar na ito'y kakaiba. Ito yung pag-uusapan po natin. Hindi ko na po, kung nailagay po yan. Sa pahayag 21:18-21, sabing ganito. Dito po sinasabi kung ano po yung itinayo ni Lord na bagong banal na lungsod, Jerusalem, bagong langit. Ito na po. Ang pader ay yari sa batong jasper. Grabe, no? Ang lungsod naman ay yari sa purong ginto na kasing linaw ng kristal. Sa akin nakakita ng ginto na kasing linaw. Yung malinaw, di ba pag tayo nakakuha ng ginto, mahirap eh, hindi mo siya makikita na clear eh. Ito, ibang klaseng ginto, malinaw kasing linaw ng kristal. Ibang klase, ang pundasyon ng pader ay napapalumutian ng sari-sari mamahaling bato. Una, jasper. Ikalawa, safiro. Ikatlo, Calcedonia, ika-4, Esmeralda, kalima, Sardonyx, ika-6, Cornalina, ika-7, Chrysolito, ika-8, Beryl, ika-9, Topaz, ika-10, Chrysopraso, ika-11, Jacinto, ika-12, Amistita, at sa 21, Perlas, ang 12 pinto, dahil ang bawat pinto ay yari sa isang malaking perlas. Ang mga pangunahing lansangan ay purong ginto na kasing linaw ng kristal. Sino po yung nakaalam ng mga batong yan? Hindi po natin alam yung batong yan. Kasi mamahalin yung mga batong yan eh. Ang pinakaalam nating alam na bato lang, di ba? Diamonds? Mahal na yan. Yung mga binanggit po dyan, mga bato, yan po yung mamamahaling bato. Kaya nga hindi po natin alam ko, binasa ko, anong klaseng bato to? Pero pag ni-research po to, lahat po ng mga batong ito may mga kulay. Iba't ibang kulay. May emerald, green, ang jasper, blue. Iba't iba pong kulay. Ang maganda dito, pinapakita po sa atin ng Panginoon, pagdating doon sa langit, grabe ang heaven. Lahat ng kulay makikita mo. Di ba pag umifik yan, sino po dito umaattend minsan ng mga party? Di ba yung mga kulay? Pag tayo nagkakaroon ng anniversary, di ba may mga lighting tayo, ang gandang tignan, ano? Ito, mga bato, ginamit ni Lord. Totoo. Ganon po tayo, kino-comfort ni Lord. Na kung ang nakikita natin dito ay puno ng baha, mga putol na, mga troso, mga earthquake na bumaksak ang mga gusali, doon sa langit, wala kang makikita, puro magaganda. Grabe dito ha. Ang lansangan, sabi, yari sa purong ginto. Tapos ang 12 perlas sa pinto, sabi perlas ha. Ibig sabihin, ang isang pinto, isang buong malaking perlas. Saan po nakakita kayo ng perlas na ganun kalaki? Di ba kalaki ang perlas na galing sa kabibi, maliit lang, bilog? Yun, isang buong pinto. Grabe yung perlas na yun. Ipinapakita sa atin. Kung ano man ang nakikita niyo dito, hindi maganda o pangapangit, doon may hinanda ako sa iyo napakagandang lugar.
nung ito pa'y binabasa ko, halos maiyak ako eh. Sabi ko, Lord, ganun pala, hinahanda mo ang langit para sa amin. Hindi lang basta-basta. Tayo, magkaroon lang tayo ng perlas sa diamante, tuwan-tuwa na tayo eh, no? Lalo, ginto. Pinag-aawayan pa yan. Pero doon, lansangan lang. Ang perlas, pinto haligi lang. Kaya nga sabi nga, totoo sinabi ng Panginoon, yung pinahalagaan niyo dito, basura lang doon. Kaya kung ano man wala ka rito sa lugar na ito, sa mundong ito na kayamanan, na sinasabing kayamanan ng mundo, okay lang. Bakit? Sa langit, hindi kayamanan doon yan. Mga ginagamit lang yan saan? Sa lungsod, sa pagpapatayo ng aking tahanan doon sa kalangitan. Grabe, no? Kaya may pag-asa sa langit. Pangalawa din, ang una din, bakit nagbibigay ito ng comfort sa atin? Unang-una, mananahan na kasama ang Diyos. Mahalaga po yan. Kasi dito pa lang nga, di ba? Pag tayo nasa presensya ng Panginoon, iba na yung nararamdaman mo. Iba na yung kapahingahan, kagalakan. Doon, walang hanggan. Nakasama natin ang Diyos. Na kahit ano man ang mangyari noon sa atin, pero pagkasama mo ni si Lord, sa eternity, iba. Di mo kaya ipaliwanag yung kaligayahan. Sabi nga po sa Pahayag 21:3, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila ay maging mamamayan niya at sila ay nakakapiling na nila at magiging Diyos nila. Wala na mga Diyos-Diyosan. Wala na yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Kasi dito, presensya ni Lord, kasama mo, katabi mo na. Grabe, no? Sabi nga sa Pahayag 21:23, hindi na kailangan ng araw o buwan sa lungsod dahil ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay liwanag at antupa ang ilaw doon ng ating Panginoon. Wala nang brown out. Wala nang gabi. Kasi nga, ang gabi, nagre-represent po yan sa kasamaan. May nagsabi, paano yun? Sa dami ng tao, di ba? Sa langit, ang dami. Paano mo masasabi makakalapit ka sa Diyos? Sabi nga nun, alam mo ba sa pag-aaral, maliwanagan ka lang ng Panginoon, parang katabi mo na siya. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos. Maliwanagan ka pa lang, dahil sa dami ng mananampalataya noon, doon, mapunta sa langit, maliliwanagan ka. Ibig sabihin, pag naliwanagan ka ng liwanag ng Diyos, para mo nakatabi na si Lord. Ganon ang hinahandang comfort sa atin ni Lord. Kung dito wala kang kapahingahan, doon meron. Mararanasan mo. Dito punong-puno ka ng takot, doon hindi na. Kasi kasama mo si Lord. Kapag kasama natin ang Panginoon, ibig sabihin, payapa tayo. Dito pa nga lang tayo, nananalangin tayo, di totally natin kasama sa the presence of God, pero nararanasan natin ang kapangyarihan niya. Nararanasan natin kung paano siya kumilos. Lalo pa kaya kung kasama na natin siya for eternity. Amen? Kaya yung ginagawa natin dito, nagtitiis tayo kahit may bagyo, huwag yung panghinayangan. Kasi yung pag-asa sa langit, ibinibigay sa atin ng Diyos to be comfort us. Ano man ang nararanasan mong takot, alalahanin, hindi may pag-asa sa langit na higit pa sa inaasahan mo. Yung lang pinakita rito, yung mga ginamit na mga kayamanan, grabe yun, mamamangha ka eh. Pag yun nag-reflect lahat, naku, mamamangha ka talaga. Yun ang sabi ng mga Bible scholar. Talaga hindi pa pumasok sa isip ng tao yung hinanda ng Diyos para sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Amen? Excited na po bang lahat sa langit? Amen? Kaya ganun ang Diyos eh. Kaya nga yung sa end times, maghihanda kayo kasi may pag-asa doon sa pupuntahan nyo. Kung hindi naman yun natin marating o maranasan yung pagdating ni Lord, mamatay tayo, okay lang. Kasi alam natin, doon pa rin tayo pupunta for eternity. Kaya kung ano man ang ginagawa ang ating panuntunan, ang ating pamantayan, ng ating pananampalataya, yun ang nagdidikta sa atin na magpatuloy, na maging matatag sa ating pananampalataya ngayon. Kasi alam natin na merong kaaliwan si Lord doon sa langit. Sabi nga dito, lumipas na ang dating kalagayan. Sabi pa nga sa Pahayag 21:4. Papahirin niya ang luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Kung dito ka hindi ka makalakad dahil may rayuma ka doon, hindi. Kung dito ka umiiyak ka dahil sa problema, doon puro tawanan. Iisipin natin, sa panahon natin yun, nawawalan tayo ng pag-asa. Lord, ba't
mahirap pa rin ako? Bakit sira ang relasyon namin, pamilya? Bakit may sakit ako? Bakit? Ang dami ating mga reklamo. Pero sabi ni Lord, may comfort. Doon sa langit, yung mga dati, nakalalagayan mo, lilipas yan. Mawawala yan. Kaya ganun na lang ang pagsusumikap ni Lord na maging magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Na lahat ng ating nararanasan, alam naman ni Lord yan. Alam ni Lord. Kung kayo nakakaranas ng mga panghihina, alam ni Lord yan. Sa pananampalataya, sa katawan, sa physical, alam ni Lord yan. Kaya nga sabi ni Lord, magbibigay ako ng bago. Maging ang pamumuhay mo, bago na rin. Mawawala na rin yung iyakan, mawawala na lahat, lumipas na yan. Lahat yan mawawala. Kung dati kayo dito, pumipila ka for senior, sa inyong senior citizen, bibili ka ng gamot, wala na. Hindi ka na maiiyak doon. Bakit? Puno ng kagalakan. Kung dito sa panahon, sabi nga dito, iipunin ng Diyos yung luha sa kanilang mga mata. Kaya lahat ng pagtitiis mo dahil sa pananampalataya, may credit yan. Kaya nga ang mga mananampalataya noon, ganun sila kabold sa kanilang faith because alam nila yung lahat ng naranasan nila before, mawawala at papalitan yon ng buhay na ganap na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Kaya ini-encourage tayo ni Lord, inaaliw tayo ni Lord Na kahit tayo po'y nakakaranas ngayon, anong bagay ang nagpapahina sa inyo? Sabi ni Lord, papalitan ko yan ng bago. Papalitan ko yan na higit pa sa inaasahan mo. Kaya ako po, nung medyo naging emotional po ako, sorry po. Kasi nga, pag nauunawa at naiintindihan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, lalong umiipekto sa atin na magpatuloy tayo, na maging matatag tayo sa pananampalataya, na maging tunay tayong ilaw na sinasabi ng Diyos. Kasi nga, lahat ng pangako niya, sabi nga niya doon sa atin, di ba, Keepers, magkakatotoo ito. Magkakatotoo ito. Sabi nga sa Pahayag 21:27, pero, sabi nga dito, pero may babala ang Panginoon. Pero hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya, ang mga sinungaling, ang makakapasok lang doon ay mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi po lahat ay para sa langit. Yan po ang katotohanan at nakakalungkot. Kaya nga hindi pa nga po bumabalik ang ating Panginoon Kristo Kasi ayaw niya ang iba mapunta doon sa kaparusahan, kundi ang gusto niya mapunta doon sa langit. Hindi na magdudusa, hindi na maghihirap. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, hindi lahat makakapasok. Yan po nakakalungkot. Kaya po dapat sinishare po natin ang salita ng Diyos, yung buhay na walang yung kaligtasan. Kasi yan po ang katotohanan. May napakandang hinandaan Diyos sa atin dun sa langit, pero hindi po lahat makakapunta, makakapasok. Kaya po ang Diyos ay tumatawag sa atin. Yan po yung pangalawang point, ang Diyos po ay tumatawag. Kaya nga, ang langit ay pag-asa. Kasi lahat hindi makakapunta. Kaya ang Diyos tumatawag. Patuloy siya nagtsatsagang tumawag. Ano po sinasabi sa Pahayag 21:6? At sinabi pa niya, naganap na ang lahat. Ako ang Alpha at ang Omega. Nang ibig sabihin ng simula at katapusan ng lahat. Ang sino mang nauuhaw, paiinimin ko ng walang bayad. Sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nag-iimbita si Lord. Inimin mo yung buhay na walang hanggan. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong buhay at tagapagligtas. Upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, tumatawag siya. Kasi nga, hindi lahat makakapunta sa langit. Hindi makakaroon ng pag-asa dun sa langit. Kung sino man lang ang nakasulat dun sa aklat ng buhay. Kaya ang Diyos tumatawag, papilit na nananawagan sa lahat ng tao. Come to me, lahat ang nabibigatan, lahat ang napapagod, uminom kayo ng tubig na ito. Ang tubig na ito ay hindi na nagbibigay sa inyo ng muling pagkauhaw. Ano ba yung satisfaction? Sa buhay, sa mga gawain dito sa mundong ito. Hindi nyo napapansin ngayon, mula nang tayo naging born again, naging tayo tumanggap sa Panginoon, nagiging lesser na tayo sa mga gawain ng mundo.
Sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan ng mundo, hindi na. Bakit? Satisfied na ako dahil meron na akong Diyos sa buhay ko. Yun po kasi, ang ating ninanasa, yung langit na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito yung sinasabi ng Panginoon, tinatawag lahat tayo. Ang ating kamag-anak, ang ating mga katrabaho, schoolmate, lahat po nasa paligid natin. Lalong-lalo na yung mga mahal natin sa buhay, tinatawag yan ng Panginoon. Kasi nga, gusto ng Panginoon, ang lahat ay makaranas ng pag-asa doon sa langit. Kaya makikita po natin, sandali lang po, nawala po yung ano ko. Ayan. Na makikita po natin na tinatawag po ni Lord ang lahat ng tao. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon, kaya nga po ako ay hindi pa bumabalik. Pabilisin niyo yung pagbabalik ko. Bakit? Para maipahayag yung mga kaligtasan sa iba. Kaya meron po tayong kailangan gawin eh. I-share po natin ang salita ng Diyos. Kasi nga sabi niya, ayoko ang marami mapahamak. Marami po kasi po hindi pa rin po tumatanggap sa ating Panginoon. Kaya nananawagan siya. Sapagkat tumatawag ang Diyos para maging anak niya. Sino dito po yung mga anak ng Diyos? Amen, di ba? Yun po. Kaya nga nananawag. Dati po tayo mga kaaway ng Diyos eh. Nung tayo tinawag sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, tinawag tayong anak ng Diyos. Sabi nga sa Pahayag 21:7, ang mga magtatagumpay ay gagawin ko mga anak ko at ako'y magiging Diyos nila. Magiging anak ko. Grabe. Anak ka ng at tatay mo makapangyarihan sa lahat. Diyos. Ng mga Diyos. The Alpha and the Omega. Magiging tatay mo siya. Grabe yun. At yung sinabi ko kanina nga, yung pupuntahan natin, mga nilikha ng Diyos para sa ating lahat eh. Kaya tinatawag tayo ng Diyos sa maging anak eh. Alam niyo po, kung babasahin po natin ang Revelation o Pahayag 22, hindi ko na po sinabi, masyadong mahaba. Alam niyo po ba doon, may isang puno na namumunga sa isang taon ng 12 bunga. Ganon, kaganda yung pupuntahan natin. Kaya nakakita ng puno, namumunga, iba't ibang bunga. In 1 year, 12 na bunga, fruits. Iba. Ibig sabihin, kada isang buwan, iba ang bunga. Ano? Grabe naman puno. Sabi pa nga doon, yung mga dahon nito nakapagpapagaling. Sabihin, wala naman sakit na doon, siyempre. Magbibigay sa atin ng sigla. Parang yun yung nakakaano din ng mga oil, yung nagpapausok ng oil. Bisa pag nagpapaano ka na, di ba, nagbibigay sa'yo ng sigla. Ganun po sinasabi. At ibig sabihin din po doon, pag may ganun, may kainan po doon sa langit. Sino bang gusto may kainan doon sa langit? Amen? Meron doon. Totoo, meron po doon. Kasi nilikha nga yung puno. Ibig sabihin, may bunga, kakainin po yun. May kainan po doon. Kasi nga si Jesus nung namatay, di ba, bago nung bumalik, nagkainan sila ng mga alagad eh. Kaya doon, may kainan doon. Ang maganda no, kahit kumain ka ng kumain, hindi ka tataba. O totoo po, kasi nga wala nang diabetic, wala nang sakit eh. Kaya doon ipinapakita ng Diyos, pag anak ka ng Diyos, grabe pala ng mga benepisyo. No? Kung dito naghihirap ka, kung dito inaalipusta ka ng kapwa mo because of your faith, huwag kang mag-alala dahil anak ka ng Diyos. Amen? Kaya, tinatawag tayo ng Diyos, gawin tayong anak, hindi para gawin kaaway. Kaya tayo tumugon sa pagtawag ng Diyos. Tumatawag ang Diyos para may alis tayo sa kaparusahan. Kaya inaalis tayo kasi yung doon sa langit, walang parusa doon. Puro mga kagandahan, mabubuti. Ano sabi po sa Pahayag 21:8? Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Ito yon, ayaw ipaglaban ng pananampalataya. Ayaw sumampalataya sa akin. Marunumi ang gawain ng mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukula, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang lahat ng sinungaling, itatapon sila sa naglilihab na lawang apoy at asupre na silang ikalawang kamatayan. Eternity po ito, walang hanggan po itong pagdurusa. Kaya tinatawag tayong lahat eh. Kasi ayaw nga ng Diyos na maghihirap tayo ng walang hanggan. It's not about the religion po dito. It's all about relationship with the Lord. Kasi marami po, lalo na may tita ko, kinausap ko. Sabi ko, tita, minsan sumama ka sa amin. Hindi, dito na ako mamamatay. Ito na yung binigay sa atin ng mga lolo mo eh. Na, alam nyo na religion. Sabi ko, tita, hindi na mga religion na magliligtas. Hindi, dito na ako mamamatay. Kasi nga, yun ang deceivedness ng kaaway. Na akala nila
na wala nga, yun nga, wala nang life after death, walang kaparurusahan, kaya ganun na lang eh. Yun po ang nakakalungkot. Kaya tinatawag tayo ng Diyos upang malaman natin yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Na mailigtas tayo sa kaparusahan. Kaya tinatawag ka ng Diyos. Tinatawag ang ating kamag-anak. Tinatawag ang lahat na nasa paligid natin. Ang tanong lagi, paano ka tutugon sa pagtawag ng Diyos? Susunod ka ba? O tatalikod ka? O magpapatuloy ka bilang mananampalataya? Kaya dito ipinapakita ng Diyos, may kaparusahan. Sabi nga sa pangalawang Pedro 3:9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gaya na inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw nila mapahamak ang sino man. Kaya nga tumatawag ang Lord sa atin. Kaya hindi pa siya bumabalik kaagad eh. Kasi nga, ang dami pang mga tao ang di sumasampalataya sa Kanya. Gusto ni Lord, yung langit ay ibigay niya sa lahat ng mga nilikha niya. Yun po ang katotohanan. At yung unang nilikha niyang mundo, gusto na makasama tayong lahat. The best is yet to come. Totoo po yan. May pinakamaganda. Meron pang darating na pinakamaganda para sa ating lahat, lalo-lalo po dun sa langit. Kaya po, ini-encourage ko po kayo. Pagpatuloy po tayo. Pagpatuloy natin i-share ang salita ng Diyos, ang ating mahal sa buhay. Huwag nating yung talikuran sila. Ipagpatuloy po natin ipanalangin na baguhin, lumapit sila sa Panginoon. Kasi napakaganda po ng langit. Ito po'y pag-asa sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. The best is yet to come. Meron pang napakaganda na hinihintay tayo dun sa langit. Ako po'y magtatapos sa isang kwento. Meron sa pong mananampalataya, mamamatay na po siya. Dying na po siya, nag-aagaw buhay na po siya. At bago po siya mamatay, ang sabi niya, Pastor, ito po yung patutugtugin niyo pag ako'y mamamatay. Yung alam niyo na, yun yung patutugin niyo. Yung apiti. Ay, hindi po. Yung nakakaalam doon. Usong-uso na naman yun eh. Di ba? Walang mga word. Sabi niya, yung praise and worship song. Tapos, ito po yung dapat yung bisko, ganyan. Huli-huli po, huwag niyong kalilimutan, Pastor. Sabi ganito. Huwag niyong aalisin sa kamay ko yung tinidor. Sabi niya, unang-una, sige, gawin ko muna yung pinahuling habilin mo. Huling-huli, sabi niya. Tinanong ng pastor yung isang mananampalataya na mama, bakit kailangan mo may tinidor ka sa iyong kamay? Ganito po yan, Pastor. Kung kami nagba-Bible study, may kainan po kami nangyayari. Ngayon, siyempre, pagkatapos kain na, sarap, di ba? At bago po matapos yung nagpapakain labi, sasabihin, wag niyong aalisin sa inyong kamay yung tinidor. Kasi meron pa akong best na ibibigay na dessert sa inyo. Kaya laging hawak niyo yung tinidor. The best is yet to come. Meron pa pinakamaganda ibibigay ko sa huli. Kaya anong nangyari? Kaya ganun po ang naging na sa aking pananaw na laging pag kumakain kami, hindi po namin binibitawan yung tinidor. Kasi may darating pang pinakamagandang ibibigay yung may-ari ng bahay. Sabi ganun. Ganun din po sa akin. Sabi ganun. Ako'y mamamatay, pero mayroon pang best ako iniintay mula sa Diyos. Kaya wag niyo pong tatanggalin niya para ma-remind po ako. Ano po ba sinasabi sa atin ng Panginoon? May best pang ibibigay sa atin ng Diyos dun sa langit. Amen? The best is yet to come. Amen? Meron pa. Kung ito na the best, yung sinabi ko, meron pang the best si Lord na ibibigay. Merong pag-asa sa langit. Kaya wag po tayong panghinaan ng loob. Wag tayong bumitaw sa Panginoon. Wag tayong bumitaw sa pananalangin. Wag tayong tumigil na i-share ang salita ng Diyos sa iba. Kasi nga, hindi po mababaliwala ang ating ginagawa. Lalong-lalo na alam mo may pag-asa sa langit. Amen? May pag-asa sa langit. Amen. Let us pray. Bow your head and close your eyes. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sa napakabuti mong Diyos. Salamat sa pangako mo. Salamat sa salita mo. Sapagkat alam mo, nangyayari dito sa mundong ito, Panginoon, kami po, Lord, ay nasa corrupt world.
Mga punong-puno na kasamaan, punong-puno, Panginoon, ang pagsuway sa iyo. Pero Lord, sa mga lingkod mo, naniniwala at sumasampalataya sa inyo, nagbibigay kayo ng pag-asa. Na anuman ang mangyari, Panginoon, maging humarap kami sa kamatayan para ipaglaban namin ang aming kamatayan. Lord, kino-comfort mo kami. Na doon sa pupuntahan namin, Panginoon, higit na mabuti, maganda. Isang lungsod na banal. Isang lugar, Panginoon, na punong-puno, Panginoon, na tunay na kung paano kayo natuwa doon sa nilikha nyo sa unang earth, Panginoon, sa gagawin yung bago, Lord, lalo kami mamamangha, Panginoon. Sapagkat sinabi nyo nga po, lahat ay papawiin nyo na ang lahat ng nakaraan, ang lahat na nakalipas sa aming buhay. Ang mga buhay na nagbigay sa amin ng kalungkutan, ng pighati, mga bagay na nagpahirap sa amin, Panginoon, Lord, papawiin niyo po ito. Maging aming pagluha, Panginoon, papawiin niyo po ito, Panginoon, papalitan niyo ng kagalakan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, punuin niyo po kami ng pag-asa mula sa inyong salita. Kung nakikita na namin ngayon, Panginoon, yung mga tanda ng pagdating niyo, Panginoon, Lord, lalo kami magsusumikap, lalo kami magiging matyaga, lalo kami susunod sa inyo, Panginoon. Dahil Lord, ang pangako may tunay na mangyayari. At salamat, Panginoon, sa hinenda mo sa amin dun sa langit. Salamat, Panginoon, sa heavenly bodies na ibibigay mo sa amin. Kung ang buhay, ang katawan natin dito yung nangihina dahil sa sakit, Lord, ibang-iba ron, Panginoon. Ngayon pa lamang, nagpapasalamat na kami. At Lord, turuan mo kami na laging nakatingin doon sa eternity, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, upang ito'y maka-apekto sa aming pamumuhay ngayon dito. Na higit namin bibigyan ng pagpapatibay, ng pagsusumika, Panginoon, yung bagay doon sa eternity kaysa sa mundong ito, na maglalaho ang lahat. Pero yung pangako mo doon sa langit, Lord, ibibigay mo to. At yun ang pangahawakan namin, Lord God. Lord, bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon, na laging sumusunod sa inyo, laging lumalapit sa inyo, laging dumidepende sa inyo, Panginoon, na mas higit ang pangako nyo kaysa sinasabi ng mundong ito, Panginoon. Lord, salamat sa salita mo. Salamat sa pangako mo. Salamat sa salita mo na mapangahawakan namin sapagkat ito'y trustworthy and true. At mangyayari ito sa tamang panahon. At alam namin, Lord, makakasama ka na namin magpakailanman. Salamat po, Panginoon. We glorify and we honor your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa